Happy Holy Week mga ka-troopers. Medyo matagal tayo nga hindi nakapag live. Shoutout pala kay Mark Camilo Ugay. And of course, nakabalik na po si Kamaster Ugay. Abangan nyo siya bukas, may live siya 10:30. Mga ganun pataas ang oras. Sana maganda yung signal ni Kamaster Ugay. Shoutout dyan sa Tiawak Game Farm, Alangilan, Bacolod City. Shoutout RJM Game Farm dyan sa Cebu. Shoutout din sa mga ka-troopers natin dyan sa Siquijor Island. At sa mga nagsubaybay nanood dito, shoutout Gilbert Coado, shoutout Top Hill. At sa mga ka-troopers natin dyan sa grupo natin, shoutout sa inyo lahat yan. Shoutout kay katropang Joseph dyan sa California, USA. Sila ni Ispap dyan sa Pangasinan, shoutout. Si Singkit, shoutout din sa inyo pasada tayo ngayon. Shoutout kay Ricky din bagong panalo. Shoutout yan kay Kenji, so good lady. Yung mga troopers natin dyan sila ni Mosquito, sila ni King sa Palo Leyte. Yung mga MRM users yan mga katropa. Kanina pala naglaban tayo, dalawa yung dinala namin, puro panalo. Kaso mahirap sa topada, kahirap mag video. Cesar, kamusta dyan sir sa inyo? Shoutout, pasada muna tayo para doon sa mga baguhan na gusto mag-aral sa pagtatari, Ayan po, 18 inches lang tayo. So isang ikot ka lang dyan. Okay, then tupi mo na. Ganun lang kasimple pagka gumamit ka ng MRM. Okay, sa ilalim naman tayo. Kung anong ginawa mo sa itaas, ganun din sa ilalim. Ganun lang po kasimple pag ikaw ay naka MRM. Pero pag ikaw ay dati ng gapper, komportable ka doon sa ginagawa mo, wag mo nang galawin yun. Kung saan ka masaya, saan ka maligaya, suportado ka na. Ayan po. Ito yung MRM natin, lagyan natin ng lagyan natin ng pagkit, Okay, pati yung pauna natin. Ito po ay pagkit natin na nilagay natin sa stick, para madali lang mo. Ganun lang lagyan mo lang ng pagkit yan. Lagay natin to sa YouTube at saka sa Facebook to. Matagal na tayong hindi nakapag-live. Okay. Ganon Okay na yan. Maganda yung may pagkit para hindi siya mahulog Okay. Ganon. So lagay mo na yung tari dyan. Hindi lang muna natin lagyan ng tari dahil yung violation Lin, kumusta dyan Lin? Hindi ko kasi makita yung mga viewers dito pag walang mga comments. Basta shoutout na lang sa inyo dyan Ngayon naglagay ka nito. Paglagay mo ng tari mo dyan at hindi mo kursunada yung asinta natin, magpapalit ka lang nito. Ganon po ka siya convenient ito lang palitan mo. Gawa maglaan ka ng maraming mga paunan. Ito 6mm, 8mm, gawa ka ng 10, gawa ka ng 12, para komportable ka dun sa sinta mo. Kung hindi mo to kursunada, magpapalit ka lang ng malaki.
malaking paunan para umangat yung tari mo, hindi sa balagbag. Ganun lang yun. Oo. Di ba? O, nakuha mo ng asinta ngayon kung saan ka nagpapanalo. Oo, kung nagpapanalo ka sa right pelvic, i-maintain mo yun. Ganun po kadali dito sa MRM. Ha? Very convenient, 18 inches lang. O, lalo sa mga derby, naku po. Pag may oras yung may mga sabungan ng mga big time man na limitado sa oras, pag nahuli ka, penalty ka doon. Pero pag dito sa naka-MRM ka, hindi mangyari yun kasi mabilis ka na magtari nito. So, kanina may nagtatanong si Kain Boy. O, sabihan mo si si tropa mo kasi yung palusot ng niya, gapper, low point daw. O hindi daw pang high point daw ito. Wala daw siyang tari. Pwede. Kahit anong tari dito, pwede. Ang diskarte mo lang dyan. Ganun ang mga palusot no. Actually, ang punto niya doon sa gapper mo, ayaw niyang gumamit ng MRM. Kasi sanay na siya doon sa mga lumang mga boots. Kaya palusot na lang. Kung naka-low point, di ba? Naka-low point. Mababa doon sa dito ka magkalang sa ilalim. Oo, yan kalangan mo dyan o para yung dulo ng tari mo aangat. Pag iganon mo, nakakalang ka na sa ilalim. Pag iskwala mo ganon, yung dulo ng tari dito tatapat na yan dito, di ba? O kasi low point o para tumapat sa gitna. Ganon lang kasimple. Pag high point naman yung tari, ganon, nagkabit ka ng tari na mahaba, lumagpas sa gitna ng tahid, pag eskwala mong ganon, 90 degrees. Dito ka naman sa ibaba magkalang. Ganon lang kasimple. Kaya dito, very convenient, no? Oo. Pag sinabi ng gapper mo, ay busing, mahirap yung mga ganon, palusot na lang yan. Ang problema ngayon, ikaw ang pupusta. Dahil gumamit siya ngayon ng mga lumang boots. Tapos ikaw ang pupusta. Hindi ka nasunod, ikaw naman sanang amo. Oo, palusot na lang ni gapper yun para hindi siya makagamit ng MRM kasi sanay siya doon sa mga lumang boots. Ang ibig sabihin nun, sarado siya, hindi siya open-minded. Yan ang mahirap. Ikaw ang pupusta, ikaw ang namuhunan, tapos bigyan mo siya ng idea na gumamit nito pero sinabihan ka na maraming chichiburichi ganun, palusot lang yun. Okay, marami nang kumuha dito na nagpapanalo sa mga derbies, hack fights, kahit ano-ano. Okay, ganun lang kasimple may pangkalang ka, gawa ka ng ito, tatlong topi, pinaka-common to, yun ang lagi kong unang nilalagay. Pag hindi kulangin, meron ako ditong meron tayo ditong yung lagayan ko, yan meron dito yan may blue. Wag ka lang kasi 2001 pa natin yan ginagamit ayan ayan lumuma na yan. Kita mo 1988 sa Negros, Ligaran. Meron pa dito sa Dumaguete 2015 to Siquijor. Ayan, nandito tayo sa Iligan City. Ganun yan. Huwag kang mabahala dahil yung MRM natin is 23 years na natin gamit yan. Ditong MRM. Swerte lang yung mga nakauna dito. Dahil sila po ay mga open-minded gappers. No? Yan po. Ganun lang kabilis ilagay mo dyan Bukas may live si Kamaster Mark Camilugay. Oo. Yun po, ka-troopers natin yan Yan po ay isang veterans na rin yun. Lagay mo yung boots diyan. Tari. Okay? Ano lang kasimple. 18 inches lang. Tapos yung tali na meron tayong pa-share kayo sa review mo yung level 2. Yun, nandoon yun sa level 2. Mga videos yun. Mga more demos, mga tricks. Pag mo lang, yung pagtyagaan mo lang kung sunada ka talaga, magtyaga ka doon.
Manood ka sa mga tricks. Next natin i-ano dito, pag maka-avail tayo ng makarating tayo dun sa Ferrer. Shout out. Salvador, shout out. Salvador. Si Gilbert, wala pa ata, no? Oo. Pag makakuha tayo ng mga tari dyan sa Secure, iba yung tari nila doon. Mga sangkong sila doon, ano? Pagka makabili tayo doon or makahingi, i-demo natin dito yung mga gamit nilang tari doon sa Secure. Pagka mga next month dahil election, nandun tayo sa Secure. Since Holy Week ngayon, no? Ito ay paalala sa ating mga sabungero na yung the Almighty niligtas si Kristo. Tanong ako sa inyo, yung Kristo ng ibang yung Kristo ng kunyari Jesus Christ ng born again, pareho lang ba ng Kristo mo na pinagdarasal mo? Hindi ko alam yung sagot mo, kung ano yung sagot mo diyan. Is the Jesus Christ of Baptist is the same as the Jesus Christ of mga sabongero? Yan ang tanong, diba? Is the Jesus Christ of Brother Eli Soriano ba yan? Is the same Christ of mga sabongero? Yan ang tanong. Si Brother Eli nga, galit sa mga sabongero yun eh. Andun yan oh. Kita ko kanina, galit sa mga sabongero yun. Kasi sabi niya, nagsisimba daw, tapos paglabas sabongero pa rin. Nagsisimba, paglabas chismosa pa rin. Bakit? Anong technique doon Bakit sa mga grupo nila walang mga sabongero? Ang sekreto doon, kasi kung magiging sabongero ang mga tao niya, mabawasan yung abuloy, di ba 10% yung kinukuha, sayang din yun. Kung naiposta mo, natalo ka doon, wala ka nang maibigay ni Brother Eli. Oo, sayang din yun. Tapos yung lagi niyang tinitira ay simbahan ng Katoliko. Subukan ka niya mag-convince doon sa mga mosque, tingnan natin di siya ratratin doon. Oo, mga membro niya dyan galing sa mga Katoliko yan. Oo, kasi nakita niya na maraming pera, magandang negosyo ito, laway lang punan, kaya lagi niyang sinisiraan ng Katoliko. Tapos ito pa maganda, yung ginagamit ng Biblia ay galing sa Katoliko. Yun, kagaling si Brother Eliano. O sisiraan niya yung Katoliko na yung ginagamit ng Biblia ay galing sa Katoliko. Let me remind you, kasi dito tayo sa tayo ngayon, araw ng Semana Santa, di ba? Tanungin mo ako, kung ako tanungin mo, ang Jesus Christ ni Brother Eli ay hindi pareho sa akin. Magkaiba yung Jesus Christ namin. Meron din isang tao dyan na kilala, sabi niya dito, nasulat ko yun your God is not my God. My God is perfect. There is somebody there more supreme than the rest of the God of men. Kita mo yun? Kilala mo yan. Kasi ano pang total, andito na rin lang tayo, Semana Santa, pagbigyan natin si Kristo ng mga sabongero. Oo, maganda nga, sabongero tayo di ba? Pagdating mo doon sa taas, unang haharang sa iyo, sino? Si San Pedro. Anong tanong ni San Pedro bago ka makapasok? Di mo alam anong tanong niya? Sabongero ka ba? Yun, ubusing sabongero, ay pasok ka, sabongero ka pala laglag na si doon, Brother Eli. Ano pa ang bilin ni Jesus Christ nung nandito siya sa lupa? Ano ba yung did you know yung mga pangaral niya?
Nasa Revelation to, yan ang sinabi niya, yung nangaral si Kristo. During the last days, marami ang gagamit sa aking mga pangalan. Maraming mga Jesus Christ ang lalabas. Kita mo yun? Hindi sa akin yun, kay Kristo yan. Kim Galban, Marlon Bustamante, Salvador. Sabi ko kanina, ito yung mga simbahan, no? Malinaw ba? Yan, no? Yung simbahan nito, meron siyang dinadasalan na Jesus Christ. Yan. Ito namang isang simbahan, meron naman siyang Jesus Christ. Dito, meron namang Jesus Christ. Ikaw, payag ka ba na si Kibuloy ay yun ang Jesus Christ mo, si Kibuloy? Kasi sabi niya, siya daw yung appointed son. Di ba? Ano bang sinabi dito? Pareho lang ba to? Ang tanong ko sa iyo, pareho lang ba yan? Yung Kristo na yan? Sa simba na yan, ano? Pareho lang ba yan? Kung akong tanongin, ay hindi. Hindi yung pareho. Ang Jesus Christ ni Brother Eli dito, ay iba sa Jesus Christ ni Iglesia ni Cristo. Iba rin siya sa Jesus Christ ni Kibuloy. Hindi nga pareho yan Yun ang bili ni yun ang bili ni Kristo nga sa the last days marami magsulputan ng mga Kristo. Ito talaga mga Jesus Christ yan. They are called false Messiah. Pagkabilin-bilinan niya ni Kristo, hindi yan natin nasa Biblia, basahin nyo na lang yan. Meron talagang Kristo na the supreme, yan sa ibabaw, the supreme, yan po. Yan, Supreme God. Siya po yan. So, itong mga Jesus Christ na to, merong nagmumura dito Yung isang tao, narinig mo na yan nung una. Minumura niya to, yung mga Jesus Christ na yan. Valid ba? Valid ba na pwede lang niya murahin? Pwede. Kasi mga ano naman to Itong mga Jesus Christ na to, mga false naman to Hindi naman yan mga legit. Yung legit, yung si babaw, yung supreme. Supreme God. Ito yung hinintay natin, the true God, Jesus Christ, na the second coming. Di ba? So itong mga nagkaiba-ibang mga simbahan, paano mo malaman dito? Paano mo malalaman na yung Diyos nila na si Kristo ay hindi yung sa ibabaw, yung supreme? Yan umakyat niya sa langit Paano mo malaman? Paano natin malaman na ito yung mga Jesus Christ dito na binuo ng tao, ginagawa ng tao, ay fake? Fake yan. Nung bumaba na si Kristo, the second coming, bumaba siya, so ang mga tao very excited, merong umiyak, merong natutuwa dahil lumabas na si Kristo. Lumabas na siya the second coming. Ano yan future yan Ano ba ang sinabi ni Kristo? Yung paglapag talaga niya sa lupa at nakausap na niya ang mga tao. Ano ba ang sinabi ni Kristo? Alam nyo kung ano sinabi ni Kristo? Masakit po. According to the Bible, ang sinabi ni Kristo, umalis kayo, hindi ko kayo kilala. Yun. Kita mo na? Hindi ko kayo kilala. Sabi ng mga tao, nagrereklamo, Lord, pud-pud na yung mga tuhod namin sa kadarasal. Araw-araw kami tumatawag sa iyo. Umalis kayo, hindi ko kayo kilala. Yan po ang masakit yan. Dahil yung pinagdarasalan nila na itong mga false Christ, mga false Messiah nga, kita mo, minumura lang ng isang tao nito Yan, kilala mo yan. Pakinggan natin yan kung sino yan. Kasi iba pala, kaya pala niya minumura ito. Yung mga Kristo dito. Kasi ang iyong Kristo niya is iba.
iba sa Kristo dito. Ako nga, hindi ko nga to believe ako dito eh. Kasi ang Jesus Christ ko ay iba. Katulad kami na tao dito. Nasa dito, ibabaw, supreme. Siya yung tunay na Jesus Christ na He will come to judge the living and the dead, diba? O, ganon. Pakinggan natin na kung sinong tao na to. Kilala niyo itong tao na to eh. Pakinggan na natin ha. So, tingnan natin yung ano niya. Bakit niya binumura yung mga Kristo na yan? Baka malaman natin at maintindihan natin ngayon na ganon pala yun. Oo. Tingnan natin to. Pakinggan natin oh. Never said I never had God. Sabi ko, your God is not my God. My God is perfect. There is somebody there more supreme than the rest of the gods of men. Ngayon, sabihin mo hindi. Klaro mga katroopers, no? Klaro ang sinabi ni Tatay Digong, kaya pala si Tatay Digong, yung una, pag nagmura yan kay Kristo, ito yung tinutumbok niya. Ito yung sinasabi ni Kristo na sa darating na panahon, maraming mga false messiah. Gaya-gaya, ang original talaga nandito. Supreme. Yan palang Diyos ni ni Duterte. O, 'di ba? Kita, klarong-klaro. O, kaya pinagmumura lang to niya, oh. Minumura lang to niya. Ikaw payag ka. Pag pumasok ka to sa simbahan na to, payag ka na yung Jesus mo dito si Kibuloy. Kasi sabi niya siya yung appointed son. O, payag ka. Eh, meron pang binibigay na certificate. Magkano ba yung bayad? 30,000. Makakuha ka ng isang certificate para pag umakyat ka sa langit. Pakita mo yung certificate doon para makapasok ka sa langit. O, kung gusto, special na heaven ka, gawin mo 60,000. O, bibigyan ka ng certificate na bagada yung heaven na pasukan mo. O, sige nga. Oo. Kaya pala, minumura niya ni tatay nung una, itong mga Kristo. Kasi false lang to yung minumura. Hindi siya nagmura dito sa Supreme. Iba yung God niya. Oo. Kaya pala, nung una, hindi natin maintindihan. Ba't niya minumura to ni Ito pala yung ibig sabihin nun. Mga false. Ito yung mga Diyos ni Brother Eli. No? O, kitang-kita na natin ngayon, ha? During the last days, many will use my name. Sabi ni Juan, Supreme God. Ha? Kaya malilito ka talaga eh. Oo. Kasi magaling to. Magaling to mag-convince ito. Mga ito. Kagaling mag-convince nito. Kung makinig ka, talagang mapapaniwala ka eh. Sa mga, akala mo banal eh, no? Oo. Swerte nga mga sabongero eh, no? Pagdating mo doon, haharang sa'yo si San Pedro. Busing! Sabi mo si San Pedro. Oh, sabongero ka ba? Oh, busing! Ay, pasok ka! Oh. Kaya lamang tayo doon. Oh, di ba? Oh, tuloy lang tayo. Oo, basta dito tayo kay Supreme. Supreme God tayo. O ngayon nalaman na natin, ha? Nalaman na natin na mayroong false Jesus Christ. Oo. Ngayon naman, i-identify na naman natin dito kung sino ang totoong simbahan dito. Oo, na si Supreme God, meron sa talagang totoong simbahan na tinatayo niya dito. Ay sunod na yun. Oo. Sa sunod na yun, pasada mo na tayo. Oo, kasi Semana Santa, kailangan bigyan natin ng si Kristo, credit. Oo. Yan kailangan ka lang, meron ka lang dito. 18 inches. Kaya huwag kang Oo. Kahit sabongero ka, wala to sa kaligtasan. Iba yung magiging sabongero, hindi ka naman pwede sila pinukontra nila yung sabongero. Ganun ni Brother Really kasi mabawasan nga yung abole. Pero mga ako nakita doon yung pastor na hawak-hawak na yung lata. Oo, tapos kumakanta siya, tapos pikit-pikit yung mata pag may maghulog. Silip-silip siya doon sa lata. Magkano yung hinulog? 20, 50. Habang kumakanta siya sa microphone. Oo. Galit pa nga yun eh. Oo. Sabi mo, pamilya ko, buhayin nyo. Oo, kasi pastor daw siya. Yun ang maganda. Oo. Meron pang isang pastor nakita Gumagano na. Oy, Josma, magkano ba yung hinulog ko? 20? Ay, walang 20 dito. Papahiya ka ba eh. Oo.
O ikaw boy, magkano yung ano, ay bago ka dito, bisita ka? Oo, sige, exempted ka lang. Pero sa sunod sa sunod, walang 20-20 dito yan ang maganda. Alam mo yung mga insik matalino. May mga insik, tanungin mo, di ba mga Katoliko yan? Kasi alam nila na walang 10%. Kasi pag pumasok sila sa iba, tudas yung negosyo nila. Abuloy sila ng 10%. O pasada mo na tayo. Ganun isang ikot lang. O kanina, nanalo kami. Dalang manok nakaima rin yun. Kaso lang walang video. Kasi tupada nga kahirap pagka kami kasi dito mga troopers, pag nakatupada, naiwan na yung mga cellphone namin. Magdala lang kami ng mga eksaktong mga tari. Hindi kami nagdadala ng mga panghasang FDIC. Kasi magkahabulan, katulad ng unang troopers natin, nagkahabulan, muntik na mawala yung FDIC na, kamahal nun. Germany pa yon. Sabi ko sa kanya, buti pa mawala yung mga tari mo, wag lang yung FD, kahirap yung FD, panapin yun mga katroopers. Oo, legit pa naman yun. Wala tayong bintang ngayon Pero kung mag-ano kayo, magre-request kayo, isang buo yun. Atin mo dalaw, 7,000 yun. Okay. Request lang kayo. Marami na tayong nabinta yan. O, kita mo doon sa ibabaw, no? Ilalim tayo, ganon. Huwag tayong papaniwala din sa mga ibang simbahan dyan, Hanapin mo yung legit. Next move natin, hanapin natin yung legit na simbahan na yun talagang tinatayo ni Kristo na sinasabi niya na nandun talagang salvation. Okay? Kasi dito ka lang sa akin, marami kang matutunan. Marunong kang magtari. Alam mo pa yung kalakaran ni Kristo, yung salvation mo. Dikit ka lang dito. Wala to, libre to, wala tong bayad dito, no? Pag pumasok ka doon sa kay brother, mga tropa niya, laki na 10% bawas sa'yo. Okay? Ganon. Kaya yung magsabong mga sabongero, bawal doon. Mabawasan yung sahod mo, 10% bawasan sa sabong. Galit yun sa mga sabongero. Si brother Eli. Sana kaya yun? Nasa impyerno? Oo. Paborito pa niya mga Katoliko. Atake na. Subukan mo kayo kumatak sa mga Muslim. Kita nyo, rotation na Armalite yan. Ayan, lagay mo na yung taray dyan, di ba? Pagsilip mo gano'n, tabingi. Hindi ko kursunada to. Pasok to. Ay, madali lang. Yun ang kagandahan dito sa Imari mga katroopers. Kasi gusto mo iangat yung taray mo. Ay maglalagay ka ng malaki. Malit yung kanina 6mm. Maglagay ka ng malaki dyan. Di ba? Bukas pala mga 10:30 or 10:45. Kita-kita tayo dun kay Mark Camilo Ugay troopers natin yan. Malupit na gapper yan. Ano pala yan? Official gapper ng game farm dyan sa San Pablo. Marami tayong mga tips na kukuha doon sa kanya. Pasyal tayo ng mga troopers. Tropa natin yan. Ayan lagay mo ng taray mo dyan. Huwag ka lang mabala dahil itong original nito, yung ginayahan nito, the origin of this, yung ginaya ni Mangkading year 2002, ito yun, Mexican. Kaya nag-imbento sila ng bago na parang pang Pilipinas lang. Kasi makapal yan di mo maglagay ka ng tari dyan tsaka makitid ng ano niya, luluwag, hulog yung tari mo dyan pag yung tinidor ilagay mo. Kasi pag maliitan lang ng mga tari ito Dorwell, Mark Anthony. Shout out Mark Anthony, King Galban, Sanchez, Maki. Gamitin yun ang mga ano nyo marin nyo. Yung mga tips nyo natin sa level 2. Pagka technique mo doon, pagka nakita mo yung mga video doon, kunin mo na, ilipat mo na sa doon. Ilipat mo na doon sa messenger mo, tapos i-leave ka na doon, leave group chat ka na doon.
O lead channel. Umalis ka na doon kasi nakuha mo na yung mga dapat kailangan mo doon sa level 2. Shoutout sa inyo lahat dito. Yan po. Sila Dilin. Ito yung pinakita. Ito talaga ang bots na to. Pinakita sa akin ni Mang Garding. Nakatago pala to sa Pangasinan. Kinausap natin yung troopers na nasa California ngayon. Sabi ko, pwede ba yung ano tol, yung nakita ko nung una. So, no problem, hanapin natin yun. Ayun, nakita niya, pinadala niya sa akin. Sabi naman Garding, ito yung ano bong, nung una, way back 2000 to. Ito yung sa Mexico bong, ganun. Pero may bago tayo. Ito na yung ano. Ito na yung MRM. Dito tayo sa MRM kasi pang Pilipinas lang ito. Kasi tignan mo naman yung Mexican, no? So, tignan natin yung Mexican. Kaya pala si Tatay Digong noon pag nagmumura yon, iba pala yung tinutukoy niya na ano, iba palang Supreme God yung kaya no, Tatay Digong. Yan hindi siya pwede kasi kapal kapal, samantalang si Imarin talagang wala, ang layo, nipis. Hindi talaga pwede sa ano to, sa fighting style natin, no? Ang paglagay ng tari natin, iba talaga. So, kailangan talaga natin ng ano. Ito yung pinagamit sa akin ni Mang Garding way back 2000 to. How many years na yan? 2000 to? 23 years? Simula nun. Lagi na nating katakot-takot na testing nito, dinaanan, manalo matalo hanggang sa na-perfect ito, no? Yung mga tropa natin. Ayan po, Mexicano. Andyan yung tahid. Sabi ng iba, umiikot daw yung ano, umiikot daw yung Imarim. Paano ikot? Tingnan mo yung tahid nakalak yung boots. Yan nakalak yan, kahit paanong pihit mo dyan, hindi yan gagalaw. Nakalak yan sa tahid. Ganon din si Marim. Yan nakalak sa tahid yan. Paano mo galawin yan? Putulin mo muna ang tahid. Tamaan mo muna yung tahid bago yan gumagalaw. Kahit patamaan mo ang tahid yan, hindi mo pa rin ito magalaw. O ikot na lang yung liig mo, pero ito hindi. Ganon po katibay itong ganun po katibay. Pasyal ka yun sa Facebook, meron tayong mga doon, mga videos, i-search nyo lang MRM Boots, marami tayong mga fights doon, pati sa Bilibili. Hanap ko lang ng MRM Boots na doon ko nilagay yung mga ibang video. Yung iba sa YouTube, Bilibili, sa Facebook, ganun, hanap ka lang. Ganun po ka natin, lakas ang impact nito. Kaya po mga ka-troopers, no? Madali lang siya, kita mo, pag ayaw mong tupi-tupi na yan, gusto mong convenient ka na ayaw mong magtupi, dahil hirap ka, ganun lang. Tatlong ikot ka lang yan, wala pang ikot yan. Wala pa yan. Ikot ka ng, isa. Dagdagan mo ng 2. Okay, gawin mo ng 3. Doon lang. Tapos ilalim ka. Yan wala pang bilang yan. Isa, 2, 3. Ang kagandahan kasi dito, pag sa ikot-ikot ka, ganyan ang estilo, wala siyang requirements na kaartihan. Yun ang maganda. Basta mag-ikot ka lang dyan, at saka ilagay mo ito, tatabunan lang yan ni Imarim ang yung inikot mo dito. Kaya sabi ko, yung kaartihan mo dito walang kwenta, kasi tatabunan lang yan ni Imarim mo. Kailangan pag ganun ang mo 20 inches kasi kukulangin yan. Kasi 18 lang to, dagdagan mo ng 2 inches para magiging 20 inches kasi kukulangin siya. Kasi malaki kasi ang hatat ng Ayan kulang hanggang dito lang Ayan kailangan dagdagan mo pa siya, dagdagan mo pa para umabot doon dito. Dagdagan mo man ng 2 inches, kaya 20 inches pag gusto mo yung ikot-ikot. So panalo tayo kanina, yung mga tropa ko.
Ang bilis na pag ganon sa lipad, pak, wala na, tudas. Hindi nila alam niya yung nakalaban nila, dokta. Come back. Sila papunta, kami pauwi na. Yun ang nakalaban nila. Disgrasya sila. Mas delikado yung mga comeback, bakit? Delikado kasi hindi mo kilala yun eh. Nakambak na pala yan. Veterans mo, kamo. Yan ang napala nila, no? Naka-MRM. Magandang kasa. Anong ginamit namin doon mga ka-troopers? Matangkad naman, no? Nagkalambutan lang kami. 4 inches yung tari. Kasi kalambutan lang. Yung isa 3/4 medyo mababa konti. O, huwag kang mag-feather kasi the best ang sundan mo mga ka-troopers pag naka-MRM ka. Kalambutan ka lang pag naka-MRM ka. Kalakas mo matay. Yan ang tips ko sa inyo. Sa lahat ng mga MRM users. Ano? Ito mga si Lance De La Torre, Kamaster. Matangkad. Medium or small ang gamit na tari niya is 3.5 lang inches. 3.5. Ganun ka lupit si Master Lance. Nakakwentuhan natin dun sa Cebu, November last year sa Expo. Sabi ni Kamaster, 3.5 yan bong. O, kinasa ko yung tari niya, socket knife, kaganda, mahal yung tari na yun, 3,000. Pwede yan naman kayo bumili doon, no? Oo. 3.5 lang, huwag ka na mag-expect na mas may mahaba, wala, 3.5 lang yung pinakamataas niya na tari. Patangkad na manok, maliit, yun ang kinakabit ni Master Lance. Isang size lang. Kaya pag dito ka, naka-MRM ka, kalambutan lang gamitin mo. Oo, katulad ng kanina, nakakalambutan lang. The best. Wala garong sugat yung amin. Doon isa lang yung amin doon, yung ano, yung ako ng kondisyon. Tapos yung isa, katropa din na naka-MRM, muntik ng matalo dahil mahina siya doon sa ano, yung pagpatusik na kasi para tumatalikod ba. Yan ang delikado. Buti naman nakaano pa talaga, nakatuka. Nanalo, dalawa. Okay. So yung mga ka-troopers, tandaan natin yun yung ano, next time i-identify natin baka bukas. Ano ba yung simbahan na nandoon ang Supreme God natin? Meron siya dito. Marami kasing simbahan na yan eh. Oo. Pagka malito ka dyan, yung sabi ni Kristo, during the last days, many will come out, false Messiah. Yun ang sinasabi ko. Oh, delikado yan. Simana Santa tayo ngayon. Bukas alamin natin ang the true church. Okay? Oh, maraming salamat mga ka-troopers. Oo. Cesar, ano sir, naka-ano na tayo? Nakasampa na tayo. O si Lynn, kumusta na dyan Lynn? Si Perer. O, ito yung si Cesar, si Lynn, mga ano na yan, MRM user. Si Salvador, karamihan dito MRM user. Oo. Baka yung iba gustong humabol. Oo, pwede naman kayong humabol. Marami tayong mga ano dyan, mga resibo dyan na ano. Tinago ko yung iba. Marami na po tayong napadalan. Oo. Marami na po mga MRM user nationwide dyan. Marami tayo. Pero mga gustong humabol doon, kung hindi ka malilito, bago ka bumili, pwede ka mag-request sa akin na bossing, pwede kita natin yung mga videos na paano siya ikabit. Meron. Pasok kita doon sa level 2. Nandun ang mga videos. Ngayon, ganun na lang para hindi naman natin pwede isa-isahin dito ang videos. Malaking usapan yan. Pero pag nandoon ka, maganda kasi naman naka-video. Kasi kung ano lang ang kulang mo, yun ang i-play mo. Kung kailangan mo ng mag-eskwala ng tari, gano'n. Nandun lang, focus ka lang sa eskwala. Anong gagawin mo? Ilan ba yung pangkalang? Nandun lahat yun. Oo. Pag sinabi sa'yo, busing, tari namin, low poet, di pwede yun. Kasi ang ima rin, low poet or high poet,
Diskarte lang. Dito ka lang magkakalang, oh. Pag low point, kalangan mo dito. Pag high point yung tari, eh dito si babaw, magkalang para bumaba yung dulo na tari at tatapat dito sa gitna ng tahid. Diskarte lang yun. Kaya na sinabi yan sa'yo, ay bossing, hindi pwede. Kasi ayaw nang gumamit. Oo, nangiba rin kasi matrabaho na yan, mag-aaral pa ako yan. Dito na ako sa lumang bots. Kasi tutat, papatay din man lang to. Oo, papatay, pero kung iikot yan, gagalaw, sira yung sinta mo. No, tsaka mahinang impact ng mga luma. Malakas talaga ito pag tinamaan ka nito para may dalang martilyo. Okay mga ka-troopers, no, marami tayong mga videos dyan. Sundan nyo lang sa level 2 yung mga baguhan, request lang kayo para mapasok ko kayo sa level 2. Andun yung mga videos. Maraming salamat. Shoutout pala kay Video Rap, ha. Busy kayo dyan sa project nyo, ha, dyan sa Taguig, ha. Meron tayong mga katropa dyan, sila ni Codes. O, Lady Gopher Maymay. O, Princess Maymay dyan, ha, sa Taguig. Meron ka makita ng Lady Gopher dyan sa sa Taguig. Yan si troopers namin yan, no. Naka-MRM yan. Marami tayo dyan. Sila ni Mark Anthony. Pasig ka na. O, kumusta dyan? Congrats pala sa double champion yun, ha. Sa, kung ba yun? Rizal ba yun? Tanay Rizal. O, mga 2 weeks na. Nag-double champion sila. David MRM. O, Peter Pan. Shoutout sa inyo, ha. Yung mga troopers niyo dyan. Stillbird. O, mga taga-Antipolo natin dyan, ha. Pasig. O, Taguig. O, mga taga Quezon City. Taga Pangasinan. Pampanga. Zambales. Baguio. Dabaisia. Isabela. Yung mga troopers natin dyan, ha. Quezon City. Marami tayo dyan. Cavite. Batangas. San Pablo. Lucena. Marami tayo dyan. Samar, Leyte, pababa dito, Cebu, Bohol, o Dumaguete, Bacolod, Leytes, Binalbagan, o dami natin dyan. Davao, dami sa Davao, Zamboanga, Pagadian, dami po, mga MRM users yan. O shoutout sa inyo lahat. Happy Holy Week. Good afternoon.